Antas ng pamumuhay ay pataas sa Navotas. Ang modernisasyon ay nagsisimula sa ating kabataan. Handog ng Navotas Polytechnic College ang state-of-the-art na classrooms, elevators, hallways, cafeteria, gymnasium at tennis court. Ang pangunahing hakbang sa pagiging smart city ay ang pagkakaroon ng smart Navoteño students. Tuloy-tuloy rin ang improvement sa mga elementary at high school ng Navotas. Mula Wawa Elementary School, Kaunlaran High School, at North Bay Boulevard Elementary School, ang bawat classroom ay training ground para sa susunod na henerasyon ng mga tech-savvy Navoteño. Bukod sa edukasyon, pinagtuunan din ng pansin ang renovation ng Tanzawana Health Center at NDBS Dagat-Dagatan Health Center. Kakibat ng ating mga bagong health center ang programang yakap ni Pangulong BBM sa ilalim ng PhilHealth. Handog nito ang libreng check-ups, lab tests, cancer screening tests, at 20,000 pesos worth of essential medicines kada taon. Mas madali na rin ang pagproseso ng business permit application at renewal para sa Navoteño business owners. Binigyan din natin ng bagong kanlungan ang mga inabandonang lolo't lola, street kids, at kababaihan sa ating bahay kalinga para sa mga sektor na nangangailangan ng higit na atensyon at pagmamahal. Pinagmamalaki rin natin ng Green Zone Park R10 na nagsisilbing pasyalan at espasyo para sa mga outdoor activities tulad ng jogging at zumba. At syempre, bilang fishing capital of the Philippines, modernized na ang ating Navotas Fishport upang mas maging efficient ang hanap buhay ng mga isdang Navoteño. Kakibat ng pagiging smart city ang modern and flood-free housing para sa Navoteño. Ang Navotas Homes 3 Tanzawan ay may mga gusaling may 5 palapag at 60 units. Sa loob nito ay may kitchen, comfort room, dining area, 1 master bedroom, 1 bedroom with double deck, living room na may TV at aircon, at balcony na pwedeng gawing laundry area. Upang makaengganyo ng mga turista at maging handa sa pag-oorganisa ng mga events, nandito na rin ang Navotas Convention Center na may libo-libong seating capacity, multi-purpose hall, at gymnasium. Sa mga susunod na panahon, mas madali na rin ang biyahe mula sa Navotas papunta sa iba't ibang kalapit na bayan. Dahil sa Shore Protection Dike Project, hindi lang tayo makapagbibigay ng dagdag na proteksyon laban sa pagbaha at storm surge. Makakatulong din ito para mas mapuluwag ang transportasyon ng mga Navoteño. Ang Shore Protection Dike ay importanteng bahagi ng ating vision para sa coastal development. Nasimulan na ang project na ito na magmumula sa Centennial Park at magdudugtong sa R10 at New Manila International Airport. Kapag natapos ang proyektong ito, ang Navotas ay magiging bagong gateway ng Metro Manila sa mga pasahero, lokal man o dayuhan na dadaan sa bagong airport. Hindi tayo hihinto sa pwede na dahil ang hangganan ng Navotas ay ang rurok ng tagumpay. Sabay-sabay nating abutin ang Navotaas na pamumuhay, Navotaas na kinabukasan at Navotaas na handa sa modernisasyon. Navotaas, itaas ang antas ng buhay, Navoteño.
Sipak Almacen, Mr. Jacinto Calzae Pascual Jr. Hapon po sa ating lahat, March 16, Lunes po, at magre-report po tayo ng mga nangyari nung last week. So unang-una, doon po tayo nag-flag racing sa Barangay Sipak. Nag-ikot po tayo sa iba't ibang barangay. Siyempre para palalahanan doon sa iba't ibang programa po natin at siyempre humingi ng tulong, kooperasyon para masuportahan itong iba't ibang programa po natin. So, last Monday, doon po tayo sa Sipak at nag-iikot rin po tayo doon sa mga ginagawa po natin. Patuloy po tayong naglilinis ng ating mga kanal kahit malayo pa yung tag-ulan. So, nakikiusap po tayo sa bawat barangay. Sana inaalam po natin ano yung mga kanal doon sa mga kali po natin na barado at matagal nang hindi binubuksan. Kasi sa lahat ng napuntahan po natin, talagang napakaraming basura, burak, clog talaga yung ating mga kanal. At nakikiusap na rin po tayo sa lahat ng mamamayan po natin na huwag tayong magtapon ng basura dahil lahat yan babalik sa atin at lahat yan makaka-apekto doon sa ating mga buhay po. Kasama na rin dyan yung tuloy-tuloy na pagtanggal ng mga telco wire at sa mga internet na hindi na po nagamit at pagtaas rin po ng mga wire po niyan at binabundle po natin. So, nandyan po last week, nandyan sa may Sipak at papuntang San Jose po yan. So, inuna po natin yung mga main road po natin. Tapos susunod po dyan yung mga secondary roads po. At kasama na rin po dyan, pinayagan natin temporarily magkabit yung converge ng main line nila na fiber optic doon sa overhead para magawa ng solusyon yung mga may problema sa internet. Okay, so patapos na rin po yan. Doon sa mga may problema pa sa internet connection, mag-message lang po kayo para mapapuntahan po natin. So last week rin po, dahil sa crisis na hinaharap nating lahat, nagpatawag po ang Executive Secretary sa utos na rin ng ating Pangulo para matulungan yung mga apektado ng pagtaas ng fuel. Siyempre, unang-una na yung mga transport sector po natin. So, ito yung distribution ng AIX. Magsisimula na po tayo bukas, paalalahanan lang po natin yung mga tricycle drivers po natin. Okay, bukas po ang schedule po ninyo. So, mayroon pong approved na 1,613. Tama ba, Jeng? 1605. So, puro tricycle lang muna yun? So, puro tricycle lang muna yan. Susunod yung mga jeep, tapos yung mga TNVS. Hinihintay lang namin yung listahan galing sa LTFRB. Pero napag-alaman po natin sa pakikipag-usap natin sa mga kababayan po natin, meron rin po mga Grab tsaka mga Food Panda na hindi under LTFRB. So siguro mag-announce po tayo para ma-register rin po kayo, mabigay rin po namin ang listahan po na yan sa DSWD para masama po kayo. Okay, so Jen, kasi yung Food Panda tsaka yung mga Grab, hindi sila LTFRB kasi hindi sila motorcycle taxi. Ano sila food service sila. Sa DICT yung listahan nila So, kung pwede rin tayo makipag-ugnayan or mag-announce na lang tayo para makuha natin yung listahan para matulungan rin natin. So, nag-attend rin po tayo ng Schools Division Office Research Conference. Bagamat natutuwa tayo sa performance ng ating Schools Division of Navotas sa kanilang tuloy-tuloy na recognition, Seal of Good Education Governance, saka mataas na NAT score.
Siyempre, marami pa rin tayong kinaharap na mga pagsubok at kailangan tuloy-tuloy nating i-improve yung mga programa po natin pagdating sa edukasyon. Kaya yan, nagsasaliksik tayo, gumagawa tayo ng mga research at para alam natin ano pa yung mga kailangan natin gawin o kung programa ang kailangang pondohan. So maraming salamat sa Schools Division of Navotas. At kabahagi ng ating Women's Month, siyempre meron tayong programa para sa ating mga buntis. So taon-taon naman po yan. Dalawang event po yan dun sa Centennial Convention Center at sa hospital po. So, programa para sa mga buntis, siyempre para alagaan sila habang sila ay buntis, pero hindi doon nagtatapos hanggang 2,000 days. Yan, kailangan nating alagaan yan. Okay, nutrition at siyempre pag-develop na rin ng good habits, regular check-up, at family planning po. At sa paghahanda natin, siyempre gusto natin, parati natin sinasabi, gusto natin NAV-ready tayo. So, handa po ang lahat, hindi lang yung ating mga bombero, hindi lang ating mga fire volunteer at ibang rescue volunteer, paghahanda rin po ng bawat pamilya. So, handang pamilya, matatag na lungsod. Kaya, namigay po tayo sa lahat ng paaralan ng mga hard hats po. Okay? So, sana hindi natin kailangan gamitin, pero kung kailangan, available po siya sa lahat ng ating paaralan. So, katuwang rin po natin yung DepEd po dyan. At yung bidahan po natin, regular po ng programa po natin dun sa mga may mga problema sa addiction. So, pinapasok po natin sa ating programa sa bidahan. Okay? Buhay ay ingatan, droga ay ayawan. So, nagkaroon rin tayo last week ng earthquake drill. So, March 12. So, lahat ng pampublikong paaralan, sabay-sabay nag-earthquake drill. Okay? So, sana yung mga ganito, kahit hindi na month ng disaster month, okay, tuloy-tuloy pa rin natin gawin yung pagdidrill po natin dahil hindi naman natin alam kung kailan at mangyayari po yan. At nagpunta rin po tayo sa San Roque High School para tuloy natin yung ating pag-iikot para sa kanilang kinabukasan, career guidance orientation po. Kung ano yung mga serbisyong pwedeng ilatag ng ating pamahalaan at siyempre para maingganyo sila na pagplanuhan ng mabuti yung kanilang future. So, high tide, pababa na po yan simula bukas. Tuloy-tuloy rin po yung social pension payout. Nagsimula ngayong umaga. At ayan po yung mga schedule po natin. Okay, so makikita po nyo hanggang March 27 po yan. Okay, take note na lang po yung schedule ng inyong barangay. So lahat po yan ay sa Convention Center. National ID registration for seniors. Ayan rin po ang schedule po natin. At kanina po ay meron tayong payout sa ating mga PWD at SPED scholar po. Late birth registration, andyan rin po yung schedule po natin. So, pwedeng kami rin ang bumaba sa bawat barangay. So, nakikiusap po tayo sa lahat ng mga pamilya. Marami pa pong walang birth certificate. So, napaka-importante po niyan. Kahit hindi nyo pa siya kailangan ngayon, ay gawin na po natin. So, dahil March 20 ay holiday, so ililipat po natin sa March 18 yung isang schedule. At paalala lang po, kung gusto natin maka-discount sa ating pagbabayad ng RPT, ay deadline po ay March 31.
At bagamat malayo pa po ito, kunin natin pagkakataon na makapag-avail tayo sa ating amnesty sa Amilyar. Hanggang July 5 na lang. Dito po sa Nadella Street South, magkakaroon din ng wire clinging at declogging. Meron po yan, buong nabotas po yan, kaya lang una-una lang po. Okay, pero yung declogging at clearing, pwede na naman simulan po yan, magbayanihan po tayo, or siyempre yung mga barangay, habang hindi pa po kami umaabot dyan. Paki-priority ang Aling Nena at Sandoval sa paglinis ng kanal at pag-ayos ng wire. Okay, so alam ko, papunta na po dyan. Lahat po sa labat na mga kanal barado po. So tama po yun, ngayon sinabi po natin. Sana mapansin kaming mga driver. So yun nga, kaya nga bukas, simula na po tayo. Yung mga tricycle driver po natin, simula na po yan ang pamimigay ng ayuda po. Okay, so paano naman yung mga minimum wage earner? Araw-araw bumabiyahe ng motor. So tama po tayo. Okay, so tingnan po natin kung ano pa yung mga pwede nating ibigay. So kaya dito napaka-importante yung naborehistro po natin para pag meron tayong mga ganito, nakikita po natin sino yung mga kailangan po nating matulungan po. Kailan po makakalipat yung mga naghihintay ng pabahay sa bagong pabahay dito sa Tansa? So, magandang hapon po. Regarding po sa availability po ng mga housing units po natin sa Tansa, currently po ay tinatapos pa po yung final works at pagkakabit po ng utilities. Once po na matapos ito, tsaka po tayo magkakonduct po ng relocation. Paki-update sa EDSAP. After validation po, ano mangyayari? Magandang hapon po ulit. Regarding po sa EDSAP applications, natapos na po yung validation ng Department of Human Settlements and Urban Development. So currently po, pinaprocess po nila ang mga validated applications. Maglalabas na lang po sila ng anunsyo po regarding po doon sa schedule po ng payout. Okay. Good morning, Mayor. Anong Wi-Fi ang pinapayagan? So lahat naman po, pwede. Wala man pong bawal po dito. Okay? So, hirap kasi walang internet. So, syempre, yung connection po niyan, hindi na po sa LGU yan. Taga-report lang kami ng mga problema po. At syempre, dapat kumuha sila ng mga tamang permit. At may plano po sila kung saan nila ikakabit yung mga wire po nila. Hindi lang pwede kung saan-saan. Sana po payout senior pwede ulit sa mga barangay. Mahirap po si senior mag-commute at pumila. Yun po kasi ang nauna namin na-set. Pero pag-aaralan din po namin siguro sa mga susunod na payout. Pero this time, baka mahirapan na kami i-transfer. Baka next payout, susubukin po namin pag-aralan. Thank you. Okay, so maraming salamat sa suggestion. So, naka-schedule na po yan, pero siguro sa mga susunod, dahil marami naman po tayong mga facility doon sa bawat barangay, pwede pong doon po, para makatipid na rin po tayo ng pamasahe. Mayor, bigyan din po ng DSWD National ID ang matagal ng interview ng NCR. Sana masama sa payout. Okay, so ito yung parati nating pinag-uusapan. So, unang-una, wala po sa decision po natin kung sino yung mabibigyan ng senior citizen payout. Pangalawa, hindi pa po universal, kaya nga yan yung tinutulak ni Congressman Toby na maging universal pension. Ibig sabihin, pagdating ng 60, lahat po. Paano po kung walang national ID? Kailan ang payout? Sa ngayon po ay nire-request talaga ng DSWD NCR. Sila ay makakapunta sa Sangandaan, third floor ng SM.
para po makakuha ng national ID. Pero meron pong mga taga PSA na nahandon po sa payout. Kung sakaling wala pa sila, ay pwede silang magpunta doon para magpa-register. Thank you po. Sir, dagdagan ko lang. Tama naman po yung nai-report ni Consala Linda, pero isusugan ko lang po, for the first quarter payout ng Social Pension Program, i-allow pa po ng DSWD NCR ang pag-present or paggamit ng kanilang senior citizen IDs to claim po yung kanila pong social pension. Pero starting April 1, 2026, onwards, so meaning mako-cover na po nito yung second quarter payout hanggang sa fourth quarter payout, ay kailangan na po na sila ay merong national ID. At yun na lamang po ang only government ID na ipipresent po nila sa pag-claim po ng kanilang social pension. So sabi nga ni Konsehala Linda, yung mga able na senior citizen, maaari pong magtungo doon po sa SM, Sangandaan, tama, ng third floor, Monday to Wednesday lamang po ito para makapag-register po sila for a national ID. Yes po, magandang hapon po. As per PSA po, ibibigay po nila yung schedule after Holy Week po. Medyo konti lang daw po kasing registration kit nila, kaya hinahati-hati po nila yung registration sa buong Kamanaba. Afternoon po. Yan po. Ang nangyari po kasi, nagkaroon po ng hindi po coordination sa PIO. Hindi po namin na-coordinate kaagad. Tapos po, yung pong date na yun yung pong nasa timeline na ipopost na po dapat sa PIO. Kaso dahil hindi nga po namin na-coordinate, pinost na lang po sa FB page. Ganun po ang nangyari. And dahil marami din pong nakaabang ng mga estudyante, nakakuha na po agad 333 lang po yun na mga slots. Yun po. Ano po, nagkaroon din po ng pagkakamali sa, akala po namin pag in-inform po sa ICTO, yun na rin po, mai-inform na rin po yung PIO. Ay, pasensya na po. Opo, magkaibang department nga po nagkamali po. Pasensya na po. I-coordinate ko lamang po yung concern na yan sa Navotas Operations Office ng DSWD NCR, sir. Hingin ko lang siguro yung contact details para mabalikan po namin ang update. Kailan po payout ng solo parent? Para po sa first quarter 2026, ang payout po natin ay sa month po ng April. Okay, so wala na po. So maraming salamat po sa ating lahat at magandang hapon po.